So, magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po pala si Manuel J.S. Madangit. At ngayon, ibabahagi ko po ang aking refleksyon tungkol sa pelikulang pinamagatang Bonifacio, ang Unang Pangulo, na pinagbibidahan ni Ruben Padilla. So, sa umpisa pa lang, ramdam ko na ang bigat ng buhay ni Andres Bonifacio. Hindi siya edukado tulad ng iba, pero may puso siya para sa bayan. At doon ko siya pinakahinangaan. Kasi pinapakita kasi ng pelikula na hindi lang kailangan ng mataas na pinag-aralan para magmahal ng bayan. Basta may puso ka at paninindigan, kaya mong magbigay ng pagbabago. Kasi bilang kabataan ngayon, naisip ko na nasaan na kaya ang ganitong pag-uuri ng pagmamahal sa bayan. Kasi sa panahon ng social media, inggitan at mga fake news, minsan nakakaya kasi parang mas inalala pa natin yung mga likes at views kaysa mga tunay na isyong kinakaharap ng bansa. At isa sa mga eksenang tumimo sa isip ko ay nung ipinapakita ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino dahil sa kapangyarihan. At dito, na-realize ko na minsan ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang banyaga, kundi ang kapwa nating Pilipino na walang pagkakaisa. Parang ganito rin sa lipunan ngayon. May mga leader na inuuna ang sarili. May mga tao na walang pakialam basta komportable sila. Pero kung tutuusin, ang diwa ni Bonifacio ay nandito pa rin. Siya ang paalala sa bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani kahit sa simpleng paraan. So para sa akin, ang kabayanihan ngayon ay hindi lang laban sa digmaan, kundi sa pagtulong sa kapwa, pagiging tapat, at paninindigan sa tama kahit mag-isa ka. At isa sa mga gustong-gusto ko sa pelikula ay kung paano ipinapakita ng nasyonalismo ang tunay ng pagmamahal sa Pilipinas. Hindi lang basta sigaw ng mabuhay ang Pilipinas, kundi sa pagsasabuhay nito araw-araw. At nare-realize ko na kahit simple lang ako, may nagagawa ako. Kapag nag-aaral ako ng mabuti, kapag marunong akong rumispeto, at kapag tumutulong ako sa iba, iyon na mismo ang maliit na ambag para sa bansa. Minsan kasi akala natin kailangan natin maging sikat, maging makapangyarihan para maging bayani. Pero hindi. Kasi nagsimula iyon sa sarili. At ang pelikulang yun ay nagmulat sa akin sa tunay na kahulugan ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Si Bonifacio ay hindi perpekto, pero totoo. At sa pagiging totoo niya, doon nakikita ang tunay na halaga ng sakripisyo. At ngayon, gusto kong ipagpatuloy ang kanyang laban sa simpleng paraan, sa pagiging makatao, sa pagiging matapat, at malasakit sa kapwa. Sana, gaya ni Bonifacio, matutunan din natin na ipaglaban ng tama, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong sambayanan.